Sa mabilis at modernong takbo ng mundo, ang mga salita pa rin ng Diyos ang dapat gumabay sa tao. Pakinggan natin ang mga payo ng Diyos na may malaking kinalaman sa ating buhay at pamumuhay sa palatuntunan ito ng Iglesia ni Cristo. Ito ang payo. Magandang araw po mga mahal naming taga-subaybay. Nawa na sa mabuti kayong kalagayan kasama po ang inyong sambahayan. Welcome pong muli sa ating program Itong Payo. Ako pong kapatid na Jun Aro. Napaka-demanding po ng buhay ngayon para sa maraming tao. Napakaraming deadline na kailangan pong matugunan, kailangang ma-meet. Sa mga taong mayroong sinusustentohang pamilya ay nakadarama rin sila ng pressure para matugunan ang pangangailangan po ng kanilang pamilya. Pe-pressure na kumita ng malaki para may maipantustos sa pangangailangan ng mga taong umaasa po sa kanya. Nariyan pa po ang iba't ibang uri ng mga bills. Bills sa kuryente, sa tubig, matrikula, hospital bills sa ilan. Meron ding kinakailangan para sa maintenance sa gamot. Mga iba't ibang uri ng loans na kailangan pong bayaran. Kung minsan, ang pera na nadadala sa tahanan ay hindi po sumasapat para sa pangangailangan ng pamilya. Diyan na rin kung minsan pumapasok o nangyayari ang napaka-stressful na pagtatalo po sa tahanan. Ano po ba ang stress? Sa Cambridge Online Dictionary, ganito po ang paliwanag po ng diksyonaryo. Ito ay malaking pag-aalala na dulot ng isang mahirap na sitwasyon. Bawat tao po nakakaranas ng magkakaibang stress. Magkakaiba-iba po ang ating stress level. Iba-iba rin ang paraan ng tao para makapag-unwind, para malibang, malabanan po ang stress at pressure sa buhay. Yung iba ay bumabaling doon sa mga physical activities, exercises, o pumupunta dun sa mga kaibigan, at iba pa. Pero ang nakakalungkot, mga taga-subaybay, mayroong ilan na ginagawang panlaban sa stress ang pagpapakalulong sa alak at sa droga. Kung sasangguniin po natin ang Biblia, ano ba ang itinuturo nito sa tao na tamang paraan ng pagharap sa stress at pressure po sa buhay? Sa awit 119, 143 hanggang 144. Ganito pong itinuturo sa atin ng Biblia. Pakinggan po ninyong mabuti itong sinasabi sa atin ng banal na kasulatan. As pressure and stress bear down on me, I find joy in your commands. Your decrees are always fair. Help me to understand them, that I may live. Paano po hinarap ng mga lingkod ng Diyos noon yung pressure, stress na kanilang nararanasan sa buhay? Sabi po ng lingkod ng Diyos na nagsasalita po sa talatang binasa natin, as pressure and stress bear down on me, I find joy in your commands. Sa makatuwid, stress reliever pala ng mga lingkod ng Diyos ang pagsunod po sa kanyang mga utos. At kasi nga, kung sinasabi man ng ilan na life is unfair, ang sabi ng Biblia, your decrees o ang mga kautusan ng ating Panginoong Diyos is always fair. Kaya nga po sa loob po ng Iglesia ni Cristo, napapansin ninyo, marami pong mga aktibidad na ginagawa ang mga kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo sa pangunguna po ng tagapamahalang pangkalahatan at ng aming pangalawang tagapamahalang pangkalahatan. Na ang lahat po ng mga aktibidad na ito, nakabatay po sa mga salita ng ating Panginoong Diyos na nakasulat po sa Biblia. Isa na riyan ang pagsamba po sa Panginoong Diyos. Kasama na rin po riyan ang iba't ibang mga aktibidad sa mga kapisanang pansambahayan sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kaya kahit po mahirap ang buhay at maraming stress, nagagawa po ng isang Iglesia ni Cristo na maging masaya. Nakakawala po kasi ng focus ang stress, mga taga-subaybay po namin. Kapag stress ang tao, nababalisa siya, halos hindi na makangiti, hindi makatawa, hindi po makahanap ng kaligayahan. Subalit, kagaya nga ng binasa po natin, ang mga tao ng Diyos noon,
Maging sa ngayon po, kapag may pressure at stress sa buhay, nakakahanap po ng kaaliwan sa pamamagitan po ng pagsunod sa mga utos o kalooban po ng ating Panginoong Diyos. Dapat po bang ipagtaka kung napaka-stressful man ng buhay sa atin pong panahon? Dinggin po ninyo itong nakasulat po sa 2 Timoteo sa 3 at 1. Ganito ang sinasabi po ng Biblia sa atin. Pakinggan po natin. But understand this, that in the last days there will come times of stress. Maliwanag po ang sinasabi ng Biblia sa atin. In the last days, there will come times of stress. Kaya hindi na natin dapat ipagtakayan kung ang buhay po ngayon ng tao ay punong-puno po ng stress o mga kabalisahan at kaligaligan. Hindi po talaga may iwasan ng stress. Mararanasan at mararanasan nating lahat yan. At dahil po sa hindi po may iwasan ang stress, pressure sa buhay, kinakailangan po matutunan din ng tao ang tamang pagharap po dito. Kinakailangan din matutunan ng tao, alam ng tao, kung kanino siya babaling. Mali po na bumaling sa alak. Mali po na bumaling sa droga o ipinagbabawal na mga gamot. Yung iba po kasi kapag sila po ay nasa impluensya ng alak o droga, nakakaramdam di umano sila ng kagalakan. Pero po ang katotohanan niyan ay pinalalala lang nila ang kanila pong kalagayan. Paghupa po kasi ng epekto ng alak, ng epekto ng droga, at pagbalik po sa realidad, nariyan pa rin naman ang problema. Nariyan pa rin naman po ang mga bagay na nagbibigay ng stress sa tao na wala pa ring solusyon at maaaring ang naging komplikado pa. Maling paraan po ng pagharap sa stress, ang pagbaling sa alak at sa droga, ipinagbabawal na gamot. Anong katunayan na yun po'y maling paraan? Babasahin po namin sa inyo itong nakatala dito po sa Efeso sa 5 at 18. Ito po'y pahayag ng apostol na si Pablo. Ganito po ang kanyang sinasabi. Huwag kayong maglalasing sapagkat nakasisira yan ng maayos na pamumuhay. Sa halip ay sikapin ninyong mapuspos kayo ng Espiritu Santo. Katunayan po na maling paraan ang pagharap sa stress, ang paglalasing, pag-inom ng alak. Ang sabi ni Apostol Pablo, nakasisira yan ng maayos na pamumuhay. O di ba, pag nasira buhay mo, mas naging stressful, di po ba? Ang droga, masasandalan ba ng tao sa pagharap niya sa stress at pressure po na nararanasan niya sa buhay? Hindi rin. Bakit? Ano pong dahilan? Pakinggan ninyo, dito naman po sa Job. Sa 8, mga talatang 14 hanggang 15, ganito po ang itinuturo ng Biblia sa atin. Ang pinagtitiwalaan niya ay lubhang marupok. Ang sinasandalan niya ay sapot ng gagamba. Sumasandal siya sa kanyang sapot, ngunit napapatid ito. Kumakapit siya sa mga iyon, ngunit di siya makayanan. Ang pagbaling po sa alak at sa droga bilang panlaban sa stress, katulad lamang po yan ng pagsandal sa sapot ng gagamba. Alam naman po natin na sapot ng gagamba ay napakarupok at ang bumabaling po dito, sumasandal, lalo pang naiiwan o nalalagay po sa kawalang pag-asa. Kaya mga mahal na taga-subaybay, gaano man po karami ang stress, pressure po sa buhay na dumarating sa atin, na atin pong nararanasan, huwag po sa alak, huwag po sa droga bumaling, huwag din po sa masasamang kasama o barkada. Hindi dapat isipin na pagka nai-stress, magpapakalulong sa alak, magpapakalulong sa droga, sasama sa masasamang barkada. Kanino dapat bumaling kung nai-stress? Kung napipressure sa buhay, maraming kaligaligan. Sa Panginoong Diyos po dapat bumaling. Ang Panginoong Diyos po ang dapat hanapin. Sa Diyos dapat ilagak ang pag-asa at pagtitiwala. Bakit po? Bakit sa Diyos po dapat ilagak ang pag-asa at pagtitiwala? Ano bang gagawin ng Panginoong Diyos doon sa mga tao na naglalagak ng kanilang pag-asa at pagtitiwala po sa Kanya? Ganito pong mababasa natin sa Isaias 40 at 31. Pakinggan po ninyo itong pahayag ng Biblia sa atin.
Isaias 40 at 31. Ngunit ang nagtitiwala kay Yahweh ay magpapanibagong sigla. Ang lakas nila'y matutulad sa walang pagod na pakpak ng agila. Sila'y tatakbo ng tatakbo, ngunit di manghihina. Lalakad ng lalakad, ngunit hindi mapapagod. Ano po gagawin ng Diyos sa mga taong naglalagak ng kanilang pag-asa at pagtitiwala sa Kanya? Maliwanag po na itinuturo ng Biblia. Ang sabi sa atin, ang nagtitiwala sa Panginoon ay magpapanibagong sigla. Kaya, may stress man sa buhay, may pressure man sa buhay, may kaligaligan man sa buhay na nararanasan po o hinaharap, yung isang taong nagtitiwala sa Panginoong Diyos, hindi siya manlulupaypay. Hindi po siya magmumukmok na lang sa isang gilid, hahayaan ng kanyang sarili, matalo ng stress, matalo ng pressure sa buhay, ng mga kaligaligan. Hindi po. Kasi ang nagtitiwala sa Panginoong Diyos, ang sabi ng Biblia, magpapanibagong sigla. May lakas po siya na manggagaling sa Panginoong Diyos. Yung taong nagtitiwala sa Diyos, naglalagak ng pag-asa po sa Kanya. Maghahanap pa po ba ng ibang magpapalakas sa Kanya? Pakinggan po ninyo dito po sa Aklat ng Mga Awit. 73, 25 hanggang 26. Ganito po ang itinuturo sa atin. Sino pa sa langit kundi ikaw lamang, at maging sa lupa'y aking kailangan? Puso't kaluluwa ko kung nanghihina man, ang Diyos ang lakas kong tanging kailangan. Hindi na po maghahanap ng iba pang magpapalakas sa Kanya. Yung taong nagtitiwala at naglalagak ng pag-asa niya sa Panginoong Diyos, sapagkat tanging ang Panginoong Diyos lamang po ang Kanyang kailangan. Kasi ang Panginoong Diyos po, makapangyarihan sa lahat. Ang Panginoong Diyos po, pagmumulan ng ating mga pangangailangan. Siya magbibigay lunas sa ating mga suliranin. Kaya ang Panginoong Diyos lang ang lakas na tanging kailangan ng taong nagtitiwala at naglalagak ng kanilang pag-asa sa Kanya. Ang Panginoong Diyos po kasi nakahandang tumulong sa atin, lalo na sa Kanyang mga hinirang na nangangailangan ng Kanyang tulong. Tutulungan ng Diyos ang Kanyang mga hinirang sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo. Ang Panginoong Diyos ang magbibigay ng lakas sa Kanyang mga lingkod, sa Kanyang mga hinirang sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Gaanong magagawa ng pinalalakas ng Diyos sa pamamagitan po ng Panginoong Hesukristo? Pakinggan po ninyo sa Filipos. Sa 4, ang talata naman po ay 13. Ito po ay pahayag po ng apostol na si Pablo. Pakinggan po natin ang kanyang sinasabi. I have the strength to face all conditions by the power that Christ gives me. Gaano po ang magagawa ng pinalalakas ng Diyos sa pamamagitan po ng Panginoong Hesukristo? Narinig po ninyong pahayag ni Apostol Pablo. Ang sabi niya, I have the strength to face all conditions by the power that Christ gives me. Kaya stressful man ang buhay, maraming pressure, makakayanan yan ng taong pinalalakas ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Pinatunayan niya ni Apostol Pablo Kinakailangan lang, mga mahal naming taga-subaybay, magtiwala sa Diyos. Ilagak ang pag-asa sa ating Panginoong Diyos. Kapag may pressure sa buhay, kapag may stress, may mga bagay na nagbibigay sa atin ng mga kaligaligan, nagdudulot ng stress sa atin, ay sa Diyos tayo bumaling. Ang Diyos ang ating hanapin. Ano bang pinakamahalagang ginagawa ng tao ng Diyos, ng lingkod ng Diyos, o ng hinirang niya kapag nai-stress? Paano nila ginagawa ang pagbaling sa Diyos? Ganito pong itinuturo sa awit 18 at 6. Ganito ang sinasabi ng Biblia sa atin. I called on the Lord in my distress. I cried to my God for help. He heard my voice from His temple, and my cry for help reached His ears. Ano po ang pinakamahalagang ginagawa ng mga tao ng Diyos, mga hinirang ng Diyos? Kapag sila po ay nai-stress, marami pong kaligaligan sa buhay. Narinig po ninyo ang pahayag ng Biblia. I called on the Lord in my distress. Saan nila ginagawa ang pagtawag sa Panginoong Diyos? Sa templo anya.
Yun po ang katumbas naman sa ating panahon sa mga gusaling sambahan. Kaya nga po mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, lagi pong tinuturuan ng pamamahala. Katuwang po ang mga ministro, mga manggagawa, mga may tungkulin, ipapaalala po lagi sa mga kapatid. Magpakasigla sa pagsamba, pagtalagahan ang pagka-Iglesia ni Cristo, maging masigla sa pagdalo sa iba't ibang mga aktibidad ng mga kapisanang pansambahayan na kinabibilangan po ng mga kapatid para hindi lamang maaliw sila, kundi lalong mapatibay sa kanilang pananampalataya, lalong tumatag ang kanilang pag-asa sa pagtatamo ng kaligtasan sapagkat kailangan po ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na lalong mapatibay ang kanilang pag-asa, lalo na sa panahong ito na napakahirap po ng sitwasyon ng buhay. Ito pong dahilan kaya ang mga kaanib po sa Iglesia ni Cristo, bagaman nakakaranas din ng stress kasi lahat naman po niyan ay nakakaranas walang makaiiwas Bagaman marami ring stress at mga alalahanin sa buhay, pero mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, payapa pong nakatatawid sa araw-araw dahil sa pagpapalakas ng Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng Panginoong Hesukristo. Sa mga kapatid po sa Iglesia na sumusubaybay ngayon, ipagpatuloy lang po natin ang ating masiglang paglilingkod sa Diyos. Pagpatuloy natin ang masiglang pagsunod sa mga kalooban ng ating Panginoong Diyos, yung pakikilahok natin sa iba't ibang mga aktibidad po ng mga kapisanang pansambahayan na atin pong kinabibilangan. Sapagkat ang mga aktibidad na yan, hindi lamang nakapagbibigay kaaliwan po sa atin, nakapagbibigay ng saya, kundi lalo pang nakapagbibigay sa atin ng ikatitibay ng ating pananampalataya at ng pag-asa po natin sa pagtatamo ng kaligtasan. Kapag stressful po at puno ng pressure ang buhay, lalo nating ilapit ang ating sarili sa Diyos. Huwag po sa alak, huwag po sa droga, huwag po sa mga masasamang kasama. Sa Diyos tayo lalapit. At maging kaligayahan natin ang pagsunod sa Kanyang mga utos. Sa mga taga-subaybay po namin na hindi pa po kaanib sa Iglesia ni Cristo, sana makasama rin namin kayo sa loob ng Iglesia ni Cristo. Patuloy po ninyong gawin ang inyong pagsusuri sa mga aral na sinasampalatayanan po ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Nawa nakatulong po kami sa inyo sa pamamagitan po ng palatuntunan ito. Patuloy din po ninyong panoorin ang iba pang mga religious programs ng Iglesia ni Cristo. Mga programa po sa INC TV, programa sa INC Radio, sa YouTube channel po na Seek the Truth, maging ang mga pabasahing pasugo o God's message na ipinamamahagi po sa inyo. Kung meron po kayong nais ipatalakay, ay maaari po ninyong i-email sa amin sa itongpayo@incradio.net. Nanalangin po tayo. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa iyo. Muli mo pong inihayag sa amin ang iyong mga katotohanan. Mga salita mong tumutulong sa amin para kami lalong lumakas sa aming pananampalataya at para lalo kaming makapagtagumpay sa anumang bagay na aming nasasagupa sa mundong ito. Tulungan mo po kaming lahat, Ama naming Diyos. Meron mang mga kaligaligan, meron mang mga suliranin, problema na sinasagupa ang iyong mga hinirang, tulungan mo na mapagkalooban lagi kami ng lakas at makahanap lagi kami ng kaaliwan sa pagsunod sa iyong mga kalooban. Lagi kaming masigla sa mga pagsamba, sa pagtupad ng tungkulin at sa pakikilahok po sa iba't ibang mga aktibidad sa loob ng iglesia. Kahabagan mo rin po ang mga sumusubaybay na hindi pa po namin kasama sa loob ng tunay na iglesia. Nawa, mabigyan din ng pagkakataon sila, Ama naming Diyos, makasama namin sa loob ng iyong banal na iglesia, sa tunay na paglilingkod sa iyo, higit sa lahat sa pagtatamo ng kaligtasan. Panginoong Hesukristo, pakipamagitan mo kami sa Ama. Lagi mo kaming tulungan sa aming mga pananalangin. Huwag mo po kaming pababayaan. Lagi kaming bigyan ng lakas. Lagi kaming bigyan ng kakayahan na aming malampasan ang mga pagsubok, mga kaligaligan sa aming mga buhay. Ama, sumasampalataya kami. Dininig mo ang aming panalangin. Binasbasan, pinagpala mo po kaming lahat. Nakaugnay kaming matibay sa aming tagapamahalang pangkalahatan. Ang lahat po hinihiling namin sa iyo. Sa ngalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Sumainyo po ang mensahe ng ating palatuntunan sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli, sumaatin nawang lagi ang mga biyaya ng ating dakilang Diyos.